Mga kapatid, itong araw na pong nagdidigma na ho dun sa Middle East, no? Walang patid ho ang pag-atake doon. Ang oil refinery po ng Kuwait ay na na-damage ho, no? Kaya nga sa Lunes, sa Martes, 'di ba, nakita ho natin na umaakyat na naman ng krudo, ang gasolina. At ang Saudi ay nakikipagdigma na rin. Ang nakakabahala po ay nag-announce ang Iran na yung kanila hong kasunduan ho ng paggamit ho ng mga armas ay isinaisantabi po ng Iran. Ang ibig sabihin, nagpapahiwatig ang Iran na meron ho silang nuclear na mga armas. Ba't ko ito po kinikwento sa inyo? Mula ho kahapon ako po ay nakakaramdam ho ng uneasiness. So yung bang parang hindi komportable yung akin ng pakiramdam na personal. No, in my spirit, ako ho ay talagang nababahala. In fact, kahapon ay lumindol sa Mexico. No, mahigit 7 intensity 7 ho yung tumama ho doon. At nakita ho natin even yung Mayon. Yung Mayon ho ay medyo nag-alboroto na naman. Ba't ko ito kinikwento mga kapatid? Maiksi na po ang oras natin. Alam ho natin na anumang panahon, no, ang pagbabalik ho ng Panginoon ay napakalapit na ho. Amen? At ako ho talaga hong nagsisikap po na tayo pong lahat ay mapalapit ho, no? Maarmasan ho tayo, magkaroon ho tayo ng paghahanda sa mga nangyayari po sa ating paligid. Amen? Alam niyo ho, yung tinatalakay ho natin na spiritual warfare ay napakaselan hong topic. Nagrereklamo nga yung miss ko nung Sunday ay ang nagkaroon tayo ng mga technical na problema. 'Di ba? Sa mikropono lang Para bang sabi ng miss ko, parang may kumukontra sa atin. Alam niyo, talagang ang kaaway ho natin ay hindi ho nagbababa ng kanilang ng tawag doon, yung pa-relax, no? The devil knows, lalo na pag pinag-uusapan ng spiritual warfare, ito ho ay, ewan ko kayo mismo nakakadama nito. 'Di ba? Pag pinag-uusapan po spiritual warfare, kung ano-anong nararamdaman natin, 'di ba? Kaya nung ginagawa ko po itong turong ito ay talagang ako nananalangin sa Panginoon, Lord, ibigay mo sa akin yung tamang mga tamang mga pag-aaral na matututunan nating lahat. In fact, itong spiritual warfare sa totoo lang hindi kayang ituro 'to ng maiksing oras dahil napakaselan ho nito. Amen? Ayoko hong magkamali, ayoko hong maalarma kayo ng hindi dapat. Gusto ko hong itong katuruang ito ay magbigay sa atin ng kapayapaan. Yun ang purpose nito, hindi para ho guluhin ang ating isipan, kundi para magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? At maintindihan natin kung saan tayo nakatayo. Amen? So, ngayong umaga, gusto ko pong ituloy ito. In fact, pinilit ko sana matapos ito ngayong araw na ito. Pero sa akin pong puso, hindi ko kakayanin. At ito'y magkakaroon pa ng panghuli, yung pangatlong yugto. Kasi gusto ko hong mahimay nating lahat. Matutunan nating lahat. Ano ba itong laban na ito? Sino ba ang kalaban na ito? Paano natin to lalabanan? In fact, napanood ko at sabi ko ng isang sikat na mangangaral, ang tanging armas ho ng dyablo laban sa mga mananampalataya ay yung ating nung pagsang-ayon sa kanya sa mga pananaw ng mundong ito. Yun lang naman talaga ang labanan
yung ikaw ay sumang-ayon, mag-agree ka o puwede kang, harapan nag-a-agree ka o kaya naman hindi mo na lang iniintindi. Yun lang naman ang gusto ng kaaway. Pero 'pag naintindihan natin ito 'no, mararamdaman natin sa ating mga sarili ang pagkilos ng Panginoon. Gusto ng Panginoon pagpalain tayo, eh. Naniniwala ho ako dun sa sinabi po ng aklat ng mga awit na sa gitna ng kagutuman, ang mga anak ng Diyos ay makakasumpong ng kasaganaan. Alam niyo ba yun? In the midst of sabi nga, starvation 'no, in the midst of want 'no, the people sabi nga will experience plenty. Yun ang nais ng Panginoon, na kahit nagkakagulo sa ating paligid, tayong mga anak niya naman ay nagdaranas ng biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng mundong ito. We are not anymore under the power of this world. Not any government. Wala akong gobyerno na sumasakop sa atin talaga ng lubusan. Laging ang sumasakop sa atin ay ang kaharian, ang gobyerno ng Diyos. Amen? Kaya kahit sabihin nila, naku, tataas na naman yung mga bilihin, nagkakagulo. Mga kapatid, kahit sa gitna ng krisis na ito, kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen? Kakain ka sa oras. Hindi ka mawawalan ng silungan mo. Amen? God will spare His people. Yan po ang aking tindig. Sa Biblia po, sa kasaysayan po ng mga anak ng Diyos, in fact, ang Israel ay isang patotoo na ang Diyos na nangangalaga sa atin ay hindi naiidlip at hindi natutulog. At kailanman hindi niya tayo pababayaan. Amen? So kung may hinaharap kang problema ngayon, sa totoo lang, kahit na anong hinaharap mo ngayong mga pagsubok, gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, magtatagumpay ka. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil si Kristo ay nagtagumpay na 2,000 taon ang nakakaraan. Amen? Kaya ho ngayong umaga, gusto kong buksan natin ngayon ang tungkol sa sinulat ni Pablo patungkol sa spiritual na pakikipagdigma. Amen? So, ito hong ating pag-uusapan ngayon ay halaw po doon sa aklat po ng Epeso. Ito ho yung kilalang kilala at alam na alam, napakarami na hong pinangaral tungkol po sa aklat ng Epeso pangkat-6. Amen? Marami ng preaching ako personally, marami na akong napakinggan, napanood, marami na akong na-attenan tungkol sa spiritual warfare. At sa lahat ng ito ay may mga bagay ako naintindihan. Hindi ko sinasabing alam ko ang lahat. Pero ang nais ko lang sabihin sa inyo ngayong umaga mga kapatid, kung bubuksan natin ang banal na kasulatan, makikita natin na maliwanag na inilatag ng Diyos ang spiritual na pakikipagdigma at kung paano natin ito dapat harapin. Amen? Amen? So let us open our hearts, buksan natin ang mga puso natin, buksan natin ang mga isipan natin, ituon natin ang ating atensyon sa aklat ng Epeso na tinalakay ni Pablo ang tungkol sa spiritual warfare. So what is Ephesians chapter 6 all about? Kasi yung spiritual warfare tinalakay ni Pablo doon sa huling chapter ng aklat na ito. Ang aklat po ng Epeso. Amen? So, nilagay ko lang itong mga bagay nito para maintindihan nyo. Ayoko na talakayin ng pagkahaba-haba. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang aklat ng Epeso, lalo na yung chapter 6, ay tungkol sa ating pamumuhay. Yung pamumuhay mong matuwid bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen po. At nung tinalakay po ni Pablo ito, tinalakay niya ito tungkol sa responsibilidad ng mga anak at responsibilidad ng mga magulang. You see,
ang Bible, ang Biblia, ay hindi nagbago sa kanyang pananaw at turo. Na sa simula pa lang, ang Diyos, ang itinatag niya sa ibabaw ng mundong ito, ay hindi gobyerno. Ang tinatag ng Panginoon sa mundong ito, hindi relihiyon, hindi organisasyon. Ano yung tinatag ng Panginoon? Sa simula't simula, sa banal na kasulatan, ito ay ang pamilya. Pamilya ho ng Diyos dito sa lupa. Amen? God established His family on earth through Adam and Eve. Diba? Yung unang mag-asawa. Amen? So, ang pamilya ay napaka-importante sa Panginoon. Kaya nga tayo, ang focus natin ay ang ating mga pamilya. Amen? So, dito ho, makikita rin natin, tinalakay ni Pablo, ang tungkol sa relasyon ng mga Panginoon at mga alipin. Sa panahon natin, mga employer at mga empleyado. Yung mga amo at mga katulong. Amen? Yung mga may-ari ng kumpanya at yung mga nagtatrabaho doon. So pinakita dito yung relasyon sa loob ng pamilya at sa loob ng komunidad. So ibig sabihin, God is focusing on the family and focusing on the community. Yung relasyon mo labas sa iyong pamilya. Nakuha niyo po? So, nung tinalakay ito ni Pablo, bakit ba lumabas yung spiritual warfare? Kasi meron isang katotohanan na na ang tao ho, tayong lahat, kahit na tayong mga mananampalataya na, ay nabubuhay sa isang mundong magulo. Isang mundong bat-bato ng kahirapan, ng pagsubok, bat-bato ng mga pangangailangan, mga kakulangan, at dahil dito, nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, tama? Nagkakaroon ng pagtutunggali. So, ibig ko sabihin, in our life here on earth, yung buhay mo dito sa ibabaw ng mundo, hindi mo maiiwasan na makakaengkwentro ka ng problema sa kapwa mo. Amen? Ibig ko sabihin, yung gusto mo na inaasahan mo sa kapwa mo, hindi mo naman yan makukuha eh. Bakit? Kasi may kakulangan. In fact, kahit sa loob ng pamilya, di ba? Yung gusto ng nanay, hindi mo pwedeng iasa sa anak mo na kailangan yung gusto mo magawa niya. Kasi madalas hindi naman eh. Mabatahimik kayo dyan. Di ba? Sa mag-asawa lang eh. Yung inaasahan mo sa asawa mo, hindi naman niya magagampanan yun eh. And kahit na Kristiyano tayo, sabihin mo, mananampalataya tayo, nagkakaroon talaga ng mga problemang katulad nito. Amen? At dahil dito, nasisira yung relasyon ng kapwa. Amen? Minsan sa pamilya, nasisira yung relasyon ng mag-asawa o ng mga magulang at mga anak. Nasisira yung relasyon natin sa ating mundo, sa ating komunidad. Sa trabaho mo, katrabaho mo, sa boss mo, sa kapitbahay mo. At madalas, nagagalit tayo. Naapektuhan tayo. Amen? Tinitingnan natin na para bang ang kalaban mo, ang kaaway mo, ay yung kapwa mo. Minsan kahit Kristiyano na tayo, dahil hindi natin alam ang katotohanan, tayo ay naapektuhan. Amen? Mga kapatid, yung Ephesians chapter 6, nilinaw ni Pablo na meron nga tayong responsibilidad na makapamuhay ng matuwid. Gusto ng Panginoon, mamuhay ka ng payapa sa pamilya mo at sa komunidad mo. Pero kung dumarating yung problema, gusto ni Pablo, ayon sa gabay ng Holy Spirit, maintindihan mo kung bakit may mga problemang ito at hindi tayo maapektuhan bilang mga mananampalataya. Sabi nga ni Senator Enrile noon, anong tumatakbo siya,
Ang sabi niya, simple lang, kaya nanalo yun eh. Sabi niya, anong goal niya? Ang goal niya, gusto ko happy kayo. Yun din ang gusto ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, nagpunta ako sa lupa upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Amen? So kahit anong circumstansya, kahit anong hinaharap mo, kahit anong sinusuong mo, ang gusto ni Lord, ang goal ni Lord, yung buhay mo ay punong-puno ng kapayapaan. Amen? Hindi ka man sagana, meron kang contentment, meron kang kasiyahan sa buhay mo. Amen? Kasi ngayong umaga, tatanungin ko kayo, happy ba kayo? Amen? May kagalakan ba tayo? Brad, bakit? Hindi ako masaya kasi itong asawa ko, itong anak ko, itong kapitbahay ko, itong boss ko, itong mga tauhan ko. Ginugulo yung buhay ko. Kapatid, ito ho ang spiritual warfare. Nung nakaraang linggo, tinalakay ko sa inyo, yung spiritual warfare po ay isang katotohanan na hindi natin matatalikuran. Amen? Meron nung nagtutunggali ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng mundong ito. The kingdom of God and the kingdom of darkness na nagahari sa mundong ito dahil ang mga tao ay nasadlak sa kasalanan. Amen? Ang mabuting balita, itong tunggaliang ito, itong digmaan na ito, ay natuldukan 2,000 taon na nakakaraan. Paano? Nung si Kristo ay nagkatawang tao. Amen? When the Son of God came into the world, yun o yung hudyat na yung digmaan ng kadiliman at ng liwanag ay tinuldukan na once and for all. Kaya si Kristo pinako sa krus, namatay siya para ano? Para lahat ng ating mga kaparusahan, lahat ng sumpa dahil sa kasalanan ay matuldukan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At nabuhay siyang magmuli para ano? Para sabihin na ano? Nagtagumpay na ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, may nanalo na, yun ang ibig ko sabihin. 2,000 years ago, kung hindi pa alam ng mga tao sa mundong ito, yung labanan na yon ay natapos. Somebody won the battle. Sino nanalo? Si Jesus. Ang malungkot dito, Jesus won single-handedly. Siya lang, siya mismo. Amen? Hindi yung mga alagad, siya mismo. Si Jesus. Amen? So ano pinupunto mo, Brother Harry? Ibig mo sabihin, Brother Harry, 2,000 years ago, natapos na itong spiritual na labanan. Yes, natapos na. Kaya nga si Kristo, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naipagkaloob na sa akin. Amen? Sabi niya sa mga lagay, sa mundong ito, you will have tribulations, but be of good cheer. Magalak kayo. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Amen? Parang di kayo masaya. Brad, ang dyablo, 2,000 taon nakakaraan, ay tinalo na ng ating Panginoong Jesus. Ano na lang ang nangyayari? Teka lang, Brad, bakit nakakawala pa yan? Alam niyo bakit? Twofold yan eh. Una, may panahon ng judgment in the last days. Amen? At pangalawa, itong mga nangyayaring ito ay para tayong nasa isang eskwelahan. Tayo'y hinuhubog, tinuturuan, sinasanay para matuto ng mga katotohanan ng Panginoon. Para itong eskwelahan, kapatid, na ikaw ay gagraduate sa mundong ito ng ano? Ng matagumpay. Gagraduate ako sa buhay na ito na ano? Nakakapit pa rin sa Panginoon.
Gagraduate ako sa buhay na ito na alam ko na ang aking kaluluwa, ang aking buhay na ito ay may kaligtasan. Yun ang labanan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang makapagtiis hanggang sa huli, sila lamang ang papasok sa kaharian ng langit. Amen? Amen po? So, ito ngayon. Sabi ni Pablo, Brad, sister, may problema. Kung galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo, galit ka sa kapitbahay mo, galit ka sa boss mo, hindi yan ang kalaban. Amen? Amen po? Bakit? Tatanungin ko kayo, ba't sinabi ni Pablo na hindi yan ang kalaban? O sino may idea? Hindi na tao kalaban mo. Teka lang, Brad. Anong kinalaman nito nagtagumpay ang Panginoon 2,000 years ago? Amen? Natalo na yung kaaway eh. Ba't ka nagagalit sa kapwa mo? Ano ba ibig sabihin nito? Bakit ganito? Itong mundong ito. Parang tahimik kayo lahat ah. Brad, nadalo na si Kristo, ba't ganyan pa rin? Ba't ganyan ang asawa ko? Ba't ganyan yung kapitbahay ko? Ba't ganyan ang anak ko? O, bakit? Kalaban po ay espiritu ng Diablo. Ang Diablo, di ba? Espiritu ng Diablo. Okay. Okay, tingnan nyo to ha. Pero yung Diablo, natalo na, di ba? Amen? Bakit? Bakit nandiyan pa rin yung mga yan? Bakit tinuro ng Panginoon na hindi tao kalaban mo? Huwag kang magalit sa kapitbahay mo, huwag kang magalit sa asawa mo, huwag kang magtanim ng puot sa kapwa mo. Dahil hindi naman yan ang kaaway. Bakit? Oh, sister, anong ideya mo dyan? Napagtagumpayan pa man ng Diyos yan, pero nandyan pa rin upang sukatin ang pananampalataya ng bawat tao. Para sukatin ang pananampalataya ng bawat tao. Pwede, di ba? O may ideya pa kayo? O sino may ideya pa? Bakit naman? Nagtagumpay na pala sila dahil bakit ang dami pa rin pasaway? Ang dami pa rin, minsan Kristiyano na, ba't ganyan pa rin? Bakit ako'y nabubuhay ng matuwid, bakit ginugulo ko ng kapitbahay ko? Tahimik naman ang buhay ko, bakit? Nanalo na pala si Lord eh. Bakit ganito? Naintriga kayo? Kasi meron akong gustong i-share sa inyo. Hindi to natutunan ko sa kundi ito isang personal na pananaw pagkaintindi ko sa Panginoon. Ano yung tawag ng laman? Tawag ng laman. Okay, ano pa? Oh, may idea kayo dyan? Sa likod, dito. Dito, tahimik na tahimik ah. Yung iba nakatingin sa screen eh. Para hindi ko, wala dyan yung sagot. Excuse me. Oh, bakit? Brad, paano mo patutunayan natalo ng kaaway? Bakit ganyan yung mundo natin? Ba't ganyan yung ba't ganyan yung gobyerno natin? Ba't ganyan yung mga politiko natin? Ba't ganyan yung mga citizen natin, mga kapitbahay? Ba't ganyan? Bakit sa church ganun din? Nanalo na pala si Lord eh. Bakit? Dito, meron ka idea? Naku, wala. Walang gustong tumingin sa akin eh. Iba nakatingin niya pero matalas yung tingin eh. Ha? Okay. Gusto nyo, ako pagkaintindi ko ganito. Brad, nanalo na pala si Lord, ba't ganito pa rin? Alam niyo bakit? Ito nga yung patunay na nanalo na ang Panginoon. Alam niyo bakit? Ang ginagawa ng kaaway ngayon, dahil natalo na siya, simple na lang ang gagawin niya. Gagamit siya ng iba, gagamit siya ng mga puppet niya para guluhin ka. Hindi ka na kayang atakihin ng demonyo.
Yun ang ibig ko sa... Pakinggan nyo, the devil cannot possess you. The devil cannot oppress you. Kung totoong nasa iyo ang banal na spirito, hindi ka kayang hipuin ng dyablo. Hindi niya nga kayang magtanim sa isipan mo eh. Ang kaya niyang gawin, gumamit ng mga tao sa paligid mo para guluhin ka. Para papanghinain ka. Para lokohin ka. Para linlangin ka. Para lagyan ka ng pagdududa. Para lagyan ka ng takot. Para alisin ang kapayapaan na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Para bigyan ka ng pag-aalala. Para nervyusin ka. Para panghinaan ka ng loob. Naku niyo po ibig ko sabihin? May naintindihan kayo? Takot na takot tayo kay Satanas. Takot na takot tayo sa mga demonyo. Kapatid, ang demonyo, tinalo na ng Panginoon. Sa mga Kristiyano, hindi ka kayang harapin ng demonyo. Gagamit siya ng mga sirkumstansya. Gagamit siya ng mga tao para guluhin ang puso mo. Kung maaari nga, iligaw ka. Kung maaari nga, mag-backslide ka. Kung maaari nga, iwan mo yung pananampalataya mo. Wala hong armas ang kaaway na naiwan laban sa mananampalataya, kundi yung mag-agree ka sa mga kaisipan niya. Mag-agree ka sa mga doktrina niya. Mag-agree ka sa sistema niya. Kaya nga pinag-iingat ko kayo eh. Pag-aralan ninyo yung pinapanood ninyo, pag-aralan ninyo yung pinapakinggan ninyo, pag-aralan ninyo yung ine-entertain ninyo, kasi yaan ay nakadisenyo para sirain ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko sinasabing magpaka-ermitanyo na lang tayo. Hindi ho. Ang sinasabi ko, maging matalino tayong lahat. Andyan yan. Pero huwag ka magpa-apekto. Yun ang sinasabi ko. Kasi natalo na yan eh. I do not entertain. Paano ko gagawin? Hindi mo nga malagagawa ito kung hindi mo alam ang katotohanan. Ang sabi ng Bible, you will know the truth and the truth will set you free. Amen? My people are being destroyed for lack of knowledge. Sino po dito takot sa multo, takot sa engkanto, takot sa aswang, takot sa espiritu, takot sa mangkukulam? Naku niyo po ibig ko sabihin? The devil cannot touch you, but he can deceive you. He can tempt you. Pwede kanyang tuksuhin sa pamamagitan ng nasa paligid mo. Kung inaway ako ng kapitbahay ko at alam ko ang katotohanan ito, hindi ka dapat magtanim ng galit sa kapitbahay mo. May nag-udyok doon. May nagtulak doon. May nagsulsul doon. May nagchismis doon na ginamit ng kaaway. Naku niyo po ibig ko sabihin? Merong espiritu sa likod nito. May naintindihan kayo mga kapatid? Kasi mag-aaral tayong spiritual warfare, hindi nyo alam ang pinaka-basic na principle. We do not wrestle against flesh and blood. Kapatid, wala akong kaaway na tao. Ang kaaway natin ay ang masamang espiritu. Kaya kung yung taong yun, nagpagamit man, naloko yun, nalinlang yun, naisahan yun, alipin yun. At lalo na, nagagalit ka, unbeliever. Kaya nga, nasa kadiliman yan eh. Binulag ang isipan yan eh. Tama? Sumusunod yan sa wisyo ng laman. So, ba't ako magagalit sa... Dapat nga, maawa tayo eh. Kasi alipin sila ng kadilimang ito. Ninintindihan tayo? Nilalatag ko ho yung pinakapundasyon. Ang kaaway po, natalo na. Natalo na kapatid. That's good news.
Wala na siyang magagawa laban sa akin. Kaya nga sa totoo lang, kahit sumpain kayo ng 100 manunumpa, hindi tatalab yung sumpa sa inyo eh. Kahit pumunta ka pa sa isang lugar, sabi mo may maligno dyan, may engkanto dyan, hindi ka mamamaligno eh. Ba't ganyan yung tingin nyo sa akin? May mga Kristiyano, nadaan lang sa punso, Kristiyano na. Tabi-tabi po. Alay-alay. Nakakalungkot eh. Nakakita ng ganyan, Kristiyano ka. Diba? Hello? Alay-alay. Nung hindi mo pa alam ang totoo, alam mo na. Amen? Ang nag-ooperate sa atin ngayon, alam nyo ano? Yung kabutihan ng Diyos. It is the goodness of God that operates in your life. And the devil, ang kaaway, galit na galit. Kasi, ang totoo, sa totoo lang kapatid, tingnan yung katabi nyo. Yang katabi nyo ay pinagpala ng Diyos. God has blessed that. Your brother and your sister. Amen? Parang konti lang nag-amen. Alam nyo, pinagpala ka. Ibig sabihin, hindi ka maghihikahos. Hindi ka pababayaan. Hindi ka kawawa. God has blessed you. Amen? Teka lang, parang konti lang. Amen. Amen. Amen? Sabi, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Yes. Pero the devil cannot do that directly sa'yo. Gagawin niya yan through other means. Tao. Tao gagamitin niya. Pero yung tao, kahit nga papatayin ka, hindi ka mapapatay. Kasi hawak ng Diyos ang buhay mo. Kahit nga sakit at karamdaman, hindi ka mapapatay ng karamdaman mo eh. Pag sinabi ng Diyos, mabubuhay ka eh. Amen? Okay, buksan na nga natin. Tingnan niyo Ephesians chapter 6, beginning verse 10. Ang word na opening dyan, finally, sa hulit-huli. So, tinalakay niya yung relasyon ng tao sa kapwa niya tao. Kristiyano sa kapwa niya tao. Ang sabi niya, sa hulit-huli. Pag sinabi mong sa hulit-huli, ano ibig sabihin nun? Di ba importante yon? Para ba sinabi, kapatid, huwag mong kakalimutan to. Ano sabi niya? Gusto kong basahin dito sa Complete Jewish Bible. Grow powerful. Ito ang sikreto ng spiritual warfare. Lumago kayo na maging makapangyarihan. Grow powerful in your union with the Lord. In union with His mighty strength. Ito sikreto kapatid. Dahil may away, dahil may labanan. Ang labanan dito, hindi na ang tawag ko dito, guerrilla style si Satanas eh. Hindi na siya lalaban personal sa'yo. Gagamit siya ng paligid mo. Amen po? Pero ang totoo, talo na sila. Amen? Talo na ang kaaway. Ang gagawin na ng kaaway, guluhin na isipan mo. Ang sabi dito, para ikaw magtagumpay, magpakalakas ka. Paano ko lalakas? Paano ko lalakas? Ang word na ginamit dito, na be strong in the Lord and in the power of His might. Yung ibig sabihin po ditong be strong, yung endinamoste, ang ibig sabihin, ito po yung empowering na hindi galing sa sarili mo. Kapatid, gusto ni Lord maging malakas ka, pero hindi galing sa sarili mo. Yung source ng lakas mo ay galing sa labas. Saan galing? Galing sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kapatid, sabi na, dapat maging malakas ka. Sino dito? Di ba narinig natin turo? Dapat ang mga Kristiyano maging malakas. Paano ko lalakas? Hindi, Brad, memoryahin mo lang ang Bible, magiging malakas ka na. Hindi, Brad, mag-pray ka lang 8 oras araw-araw, magiging malakas ka na. Hindi, Brad, mag-ayuno ka ng mag-ayuno para lumakas ka. Kapatid, lahat ng ito
Lahat ng ito, maaaring maganda, pero hindi ito ang pinagkukunan ng lakas ng isang Kristiyano. Nakita niyo yung sikreto? Paano ako lalakas laban sa lahat ng gawa ng kaaway? Simple lang. Itong endynomostin na ito, hindi ito galing sa sarili ko. Yung lakas na ito, saan manggagaling? Manggagaling sa Panginoon. Okay, paano ako lalakas pala? Lord, manggagaling pala sa iyong lakas. Paano ako lalakas? Paano? Sa aking pakikipag-isa kay Jesus. Sino po dito naniniwala kaya niyang makipag-isa kay Kristo? Bakit? Ba't ka naniniwala? Pwede kang makipag-isa kay Kristo. Bakit? Bigla kayong tumahimik. Ba't ako naniniwala that I can be, posible na ako'y lumakas sa aking pakikipag-isa kay Kristo? Bakit ito naging posible? Why is it possible? To those strength, sabi nga sa Amplified draw your strength. Kunin mo ang lakas. Kanino? Sa Kanya, kay Jesus. And through, sabi nga the power of His might, ito'y matanggap mo. Bakit posible ako maging malakas sa Panginoon? Bakit posible? Kasi nananampalataya ako sa Kanya at mahal niya ako. Yung faith mo, no, na yung paniniwala mong mahal ka ng Panginoon. Okay, why is it possible? Tama yun Why is it possible that yung strength ni Lord sa aking pakikipag-isa sa Kanya, in the first place, paano naging posible na ako, ikaw, ay makipag-isa kay Kristo? Paano naging posible yon? Why is it possible? May idea kayo? Sister Tata, may idea ka? Why is it possible? Kasi po tinanggap na natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at yung fellowship natin sa Kanya ang ipinamumuhay natin. Okay. Saan ba nakatira si Jesus? Sabi ni Pablo, hindi ba nyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Kaya posible ako makipag-isa. Tama yun May pananampalataya ako, kaya ako may pananampalataya. Kasi tinanggap ko siya. May pumasok sa buhay ko. Hindi ako pinoses ng Panginoon. Iba kasi pinuposes nagbabago boses. Ako ang Ama. Ako niyo po ibig sabihin, hindi tayo pinoses ni Lord. Anong ginawa niya? Katulad ni Kristo, nung siya'y binautismuhan doon sa Jordan, ang banal na spirito bumaba sa kanyang ulunan. Katulad ng mga alagad ng Panginoon, di ba? Doon sa Jerusalem, nung sila'y nananalangin, ang banal na spirito, yun ang first time na nanahan sa puso ng mga tao. Kanino? Kina Pedro. Something resided in them. At hindi something yun, kundi yun ang Espiritu ng Diyos. Kaya ako posibleng makipag-isa kay Kristo. Anong bakit? Kasi nandito na siya Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, kapatid, kasama mo ang Diyos. Kaya siya tinawag na Emmanuel, God with us. Hindi na ako mag-isa. May kasama na ako. At yung kasama ko ay yung Espiritu ng Diyos na nananaan ngayon sa puso ko. Kahit ganito ako. May katabi mo. Tinanggap mo ba ang Panginoon? May nakatira sa'yo. Parang hindi yata nasakyan. Kaya ako posibleng makipag-isa kay Lord. Kasi hindi na ako magpupunta. Punta tayo sa church para maramdaman natin si Lord. Kailangan punta tayo dito sa prayer mountain para madama mo ang Panginoon. No. Sabi ni Lord, dadating ang araw. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, hindi ko gustong tumira sa
sa templong gawa ng kamay ng tao, mananana ako sa puso ng tao. Sino dito nakakaramdam minsan mag-isa lang siya? Niloloko ka ng kaaway. Brad, ang bigat ng problema ko. Kapatid, niloloko ka ng kaaway. Hindi, may problema ako, damandam ako, oo. Pero hindi mo ba alam, kasama mo ang Panginoon? Isang napakalapit ng kapangyarihan ng Diyos, sa isang panalangin mo lang, kikilos ang buong kalangitan. Pag lumuhod ka at umiyak ka sa Kanya, kikilos ang Panginoon. Sabi nga hindi siya magdadalawang isip ni isang segundo. Hindi niya palilipasin. Gagawa at gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Bakit? Nakatira siya sa iyo eh. Sino dito may sariling bahay? Di ba pag nakatira ka sa bahay, pababayaan mo ba kung yung tinan mo yung nakatira apartment lang, inuupahan. Kung gumamit na apartment, di ba? Alam yung mga nagpapaupa. Wala yan. Walang pakundangan yan. Pero yung nakatira, yung may-ari ng bahay, ano gagawin sa bahay niya? Di ba alagaan niya? Tanong, kung nakatira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, pababayaan ba niya kayo? Holy Spirit, kumakalam na yung sigmura. Pababayaan ba ng Holy Spirit na dilat na yung mata mo sa gutom? Nakatira siya sa iyo? Makakaranas kayo nito. Minsan wala pa yung panalangin mo sa pangangailangan mo, dumadating na yung tulong eh. Kumikilos siya eh. Kumikilos siya. Alam nyo, yung the same style ng dyablo na kumikilos siya sa mga tao, ganun din ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang puso ng hari sa kamay ng Diyos ay parang tubig lang. Kaya ako bilang isang Kristiyano, wala akong pakialam kahit anak ni Satanas yan, gagamitin yan ng Diyos para pagpalain ako. Tama? Teka lang. Parang sarado isip niyo doon. Sino nangailangan na? Tapos yung isang tao yun, hindi naman Christian yun, ginamit ni Lord para pagpalain ako. Kasi ang Diyos natin, ang may likha na. Ba't gagamitin ni Lord yun, Brad? Makasalanan yun. Bakit? Sino ba lumikha sa Kanya? Di ba ang Diyos? So may karapatan siya. At may kakayahan siya. Kaya nga tayo, hindi nakatingin sa tao. Hindi tayo nakatingin sa mga kapwa na nakatingin lagi tayo sa Panginoon. Sabi ni David, saan manggagaling ang tulong ko? Di sa Diyos. Dati tumitingin pa siya sa bundok. Tayong mga Kristiyano, mas mapalad kay David. Hindi na tayo titingin sa bundok. Bakit? Nasaan na ang Panginoon? Nasaan ang Diyos? Ha? May naintindihan kayo? Amen? Sabi ni Pablo, gusto nyo ang malabanan natin ng kaaway? Eto, magpakalakas kayo. Paano? Patibayin ninyo yung relasyon nyo sa Panginoon. Paano ko patitibayin? Ang mag-asawa, ang mag-boyfriend, ang mag-jowa, paano tumitibay yung relasyon nila? Di ba? Pag sila'y nag-uusap. Magkasamang kumakain, may fellowship sa isa't isa. Paano ko lalakas? Paano ko lalakas sa laban na ito? Ang sikreto na kay Lord, nasa Kanya. Paano? Sa aking pakikipag-isa sa Kanya. Paano ako lalakas? Yung makukuha ko yung lakas ng Panginoon habang ako'y lumalalim sa relasyon ko sa Panginoon. Ngayon, tanong, kumusta na ang relasyon mo sa Panginoon? Kinakausap mo ba siya? Pinapakinggan mo ba siya? Pinag-aaralan mo ba yung mga sinulat niya, yung mga tagubilin niya, yung mga aral niya? O ba't parang yumuko kayo? Hindi, Brad, Sunday, amen, nandito ko. Kapatid, itong linggong ito na ating pagtitipon, hindi nga ito worship service. Ang layunin ng pagtitipon natin
ay para patibayin tayo sa mga turo ng Panginoon. Ang pagsamba sa Kristiyano ngayon, wala na sa templo. Kung nasan ka, pwede mong sambahin ng Panginoon. Wala na sa lugar kung nasan ka. Wala na sa oras. Wala na sa araw. Gusto nyong lumalim kayo sa relasyon nyo sa Panginoon? Simple lang. Worship Him more. Pray to Him more. Study His words more. Parang biglang tahimik. Hindi, naasahan ko si Brother Harry, magaling kasi magturo yun. Kapatid, may mas magaling magturo sa akin. Sino? Yung nagtuturo din sa akin. Sino yun? Ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na nasa akin, iba ba kaysa sa inyo? O ba't parang hindi kayo sumagot? Iba ba yung banal na Espiritu na nanaan kay Pedro, nanaan kay Pablo, nanaan sa mga magagaling na lingkod ng Diyos, nanaan ngayon sa mga mananampalataya, iba ba yung Espiritong nanaan doon sa kanila at nananaan sa iyo ngayon? Iba ba? Di ba hindi? Tanong, eto, magagalit kayo. Sabi mo, kailangan lumakas ako at lalakas ako sa aking pakikipag-isa kay Kristo. Eh bakit ka nanlulupaypay? Bakit ka nag-aalala? Bakit sumasama ang loob mo? Bakit ka nagagalit? Bakit nagtatanim ka ng... Bakit? Apektado ka. Why? O, sige. Isang tanong lang. Kailan ka huling nakipag-fellowship kay Lord? Gusto niyo ba may mag-asawa kami, gusto niyo ba kami mag-asawa mag-usap lang pag linggo? Lunes hanggang Sabado, huwag tayong mag-uusap ha. Huwag tayong magkikita. Pag linggo lang tayo tapos sasabihin mo, magiging malapit kami sa isa't isa. Di ba hindi? Ang mahirap dito, mahina ka. Hindi mo alam na kapag nakikipag-fellowship ka sa Panginoon, yung lakas niya, sumasalin sa'yo. Yung kapangyarihan niya, dumadaloy sa'yo. Akala natin, hindi nag-pray yan, kaya powerful. Hindi, yung prayer, isang step lang yon para lumalim yung relasyon mo. It doesn't matter kung isang oras ka nagpe-pray o buong araw ka nagpe-pray. Ang mahalaga, totoo ba yung prayer mo? Ulitin ko, ayoko nang gamitin yung microphone. Kung tatanungin kita, sister, interview ha? Para ako si Boy Abunda. Kailan ka huling nakipag-usap kay Lord? Yung totoong usap kay Lord. Kailan ka nagbasa ng salita niya? Yung totoong nagbasa ka, hindi pang paantok lang. O, ba't wala sumasagot ngayon talaga? Tapos sabi mo, bakit ako ang hina-hina? Bakit ako nanlulupaypay? Eh paano? Sarili mong lakas. Hindi galing sa'yo. Dapat galing sa Panginoon. Palagay mo, mas lalakas ka kay Satanas? Mas malakas si Satanas. Spiritual na nila lang yan eh. Sino lang pwedeng tumapad dyan? Di ba ang Panginoon? Hello? Sabi dito, be strong in the Lord and be empowered through your union with Him. Be strong in the Lord and in the power of His might. Yung power o krate, iskios. Ibig sabihin nito, ito yung inherent. Pakinggan nyo ha. Kapag ako'y nakikipag-isa kay Kristo, nagpe-fellowship sa yung inherent power ng Panginoon, yung inherent lantay na kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Yung kapangyarihan yon na nagtagumpay, yun ay nagiging available sa iyo. Kaya sabi ni Kristo, sasabihin mo sa bundok na ito, tumilapong ka sa dagat, susunod yung bundok na yun. Bakit? Because of that power of Christ that is working and available for you. May natututunan kayo?
So tayo'y lalakas lamang kung ako'y nakikipag-fellowship kay Lord. Kasi habang ako'y lumalapit sa Panginoon, na nahahawa ako ng yung kapangyarihan. Ano yung example niya kung sino? Si Moses. Si Moses, umakyat sa bundok, di ba? 40 araw at 40 gabi siya na nando sa presensya ng Diyos. Pagbaba niya, natakot yung mga tao kay Moses. Bakit? Kasi sabi, Moses, yung mukha mo ay nagniningning. Yung kaningningan ng Diyos, nahawa yung mukha ni Moses. Kahit physical yung mukha niya, nagniningning dahil sa presensya ng Diyos na kanyang nakapiling for 40 days. Sino po dito? 3 taon ng Kristiyano, 5 taon ng Kristiyano, 10 taon ng Kristiyano. O sino? Sige. Magagalit kayo sa akin eh. Sino dito? 3 taon ng Kristiyano. Sige, taas kamay. Ba't walang gusto magtaas ng kamay? 5 taong Kristiyano na. Sino 5 taon na? Aba, puro matatanda na rito pala. 10 taong Kristiyano na. Ba't isa lang? 20 taon. Ayoko magtaas blood, baka mabiktima mo ako eh. Alam niyo, kaya ako tinatanong yan. Kung nananahan sa'yo si Kristo, yung kanyang larawan ay lalabas sa inyo. Physically, Physically. Mahalata yan na ikaw ay kakaiba. Sige, tingnan niyo yung katabi niyo. Ano napansin niyo dyan? Nagliliwanag ba? Nagdidilim? Ang punto ko, mga kapatid, kung ako'y na kay Kristo at si Kristo'y nasa akin, paglabas ko sa mundong ito, mahalata yan eh. Himig na naman. Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo kailangan maging gwapo. Hindi mo kailangan maging pogi. Hindi mo kailangan maging maganda. Maging Kristiyano ka lang. Yung kapwa mo, pag nakita ka, nararamdaman, kaya sabi nga, charismatic. Hindi mo kailangan magpabiki-belo. Yung glowing yung mukha mo, itsura mo, sige, tingnan mo nga yung katabi mo. Nag-glow ba yung pagkatao niyan? Yung bang may kakaiba. Amen? Eto, patano tayo. Yung Kristiyano ang totoo, napakadaling ngumiti niyan. Oo, totoo. Sa amin yan, sa subdivision, pag naglalakad ako, minsan may mga bumabati doon. Ano yung bakit? Kasi lagi ako nakangiti. Pag may nasalubong, nakangiti ako eh. Ibig sabihin, wala akong masamang ano eh. Practicein nyo lagi kayong nakangiti. Huwag ko kayong ngingiti sa dilim ha, tapos nakarap kayo sa salamin. Yung ngumiti kayo sa labas niyo, kapwa nyo. Hello! Nakakatulong pa yan, mga ka-senior. Babagal yung pagtanda. Amen? Yun ang sikreto ng warfare. Naintindihan niyo po ako? Yun ang sikreto. Kahit alam niyo yung weapons, kahit alam niyo yung armas. Kung hindi ka naman malakas, kasi ang kasunod nun eh. Simple lang ang kasunod eh. Ang sabi dyan eh, put on the armor of God. Hindi mo maisusuot yung armor ng Diyos kung mahina ka. Hello? Amen? Amen? Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Kasi naalam na, ako'y, yung tingin ninyo, para bang nag-iisip eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, sige, ikaw na mag-sermon. Katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, magpakalakas ka sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Yun ang sikreto. Amen? Amen? Hindi baling hindi ko memoryado ang Bible. Ha? Ang mahalaga, nagbabasa ako at naintindihan ko.
At naintindihan ko to dahil nakikipag-usap ako sa Kanya. Amen? Amen? Okay. Ito, gusto nyo maintindihan to. Okay. Sino ba kalaban natin? Ito na. Sino ba kalaban natin? Itong ikikwento ko sa inyo, hindi para takutin kayo. Amen? Tignan nyo verse 12. Verse 12. For we are not struggling against human beings. Tignan nyo ha. Ang kalaban nyo, hindi tao. Hindi tao, hindi laman. Sino? Against rulers, against authorities, against cosmic powers, governing this darkness, against spiritual forces of evil in the heavenly realm. Mga kapatid, 5. Tingnan nyo. Una, principalities. Ang word dito ay arkas. Ang kalaban daw natin hindi dugo at laman. Kung hindi dugo at laman kalaban natin, sino? Ang una po sa hagdan, arkas. Principalities. Sino to? Ito yung mga pinuno, mga na may hawak ng teritoryo. Hello? Hello? Teritoryo. Okay, ano ibig sabihin nito? Ito yan. Brad, naniniwala ka sa masamang espiritu? Totoo. Yung bawat lugar, pakinggan nyo to ha, may mga arkas. Itong arkas na ito, sila namamahala sa isang teritoryo. Para ano? Para yung mga tao na yon ay laging nadidimlan yung isip. Mapapansin nyo po ito. Meron po akong din pinupunta ang lugar sa Pasay. Nung ako po'y nangaral doon, merong lugar sa Pasay na tinatawag na pugad ng droga. Halos lahat ng tao doon ay adik. Totoo yun. Isang barangay ho yun. Nung nagsimula akong mangaral doon, naramdaman ko yun. Na yung para bang may kadiliman doon na pag pumasok ka doon sa barangay na yon, mararamdaman mo agad sa ere na may masama na nag-iimpluwensya sa mga taong ito. Kaya ako nakakapangaral sa Pasay. Ano yung bakit? Hindi ako natatakot sa tao eh. At hindi ako nagagalit to sa mga taong yun. Dahil alam ko may masamang espiritu. And when I entered that place, alam niyo sa totoo lang, we really prayed to the Lord. Kaya nga, doon tuloy-tuloy ang prayer meeting. Alam yung nangyari doon sa Pasay, nung kami po'y nagpunta roon? Marami po doon, mga kapatid, ay mga nabago na ang buhay. Ang ilan po sa kanila, naglilingkod na sa Panginoon. At yung barangay mismo na dati yung nakaupo doon, talagang konsentidor, baka bahagi pa yun, baka tulak pa yun. Pinalitan mo yun. Ano sino pumalit? Yung anak mismo ng leader natin doon sa barangay na yun. Kaya ngayon yung barangay na yun, napakapayapa, napakaganda, napakaaliwalas na. Oh. Why? Because I know that we are battling a higher enemy, arkas. Kaya nga tayo, mga kapatid, pag ako'y napunta kagaya ng bahay, nagpunta kami, ba't dinidedicate yun? Ha? Ba't dinidedicate? Kasi yung lupa, minsan nandun tayo, inaangkin natin. Pag tayo na kay Kristo, sabi ni Kristo, lahat ng tapakan ng paa ninyo ay sa inyo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng kapamahalaan. Kung si Kristo nasa iyo, nasa property na yun ng Panginoon. Kaya nga kami, kinakas out namin yan eh. Pag ako'y kagaya ng tinira namin sa Gemini noon, nung tumira kami doon, sabi ko, ano man ang masamang espiritu sa lugar na ito, ay walang karapatan sa amin. Amen? Sino dito pwedeng tumira sa haunted house? Aba, may nagpamana sa haunted house, titira ka? Kung hindi ka Kristiyano, hindi. Pero kung Kristiyano ka, kaya mo. Why? Because we know, pag nandong ka, pakinggan nyo ha, pag nandong ka, itong mga arkas na ito, kahit makapangyarihan sila, wala silang kapangyarihan laban sa inyo. Kasi pag-aari kayo at bahagi kayo ng kaharian ng Panginoon.
Kaya sa lugar na yan, makapapansin nyo, yung sa Sampaloc, kitang-kita yan eh. May mga lugar doon, pugad ng chismosa eh. Sabi ko, siguro yung Arcas dito, talagang chismoso siguro. Yung mga nangingibabaw po ito sa mga territory. Hindi natin to dinideny. There are spirits that is, sabi nga, enslaving a nation. In fact, minsan bansa, minsan probinsya, minsan barangay, minsan komunidad. We do not know. Sabi to the powers, exousia. Ito yung mga second in rank, sila yung tagakilos. Pagkatapos nun, merong rulers of darkness. Ang tawag dito, cosmocratoras. Ibig sabihin nito, ito yung mga demon, yung araw-araw, nag-iimpluwensya doon sa mga tao. Sa mga tao, may bumubulong-bulong. Inuudyokan yung mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan nila para guluhin tayo. Yan ang trabaho ng exousias. At ang pang-apat po dito, yung pneumatica. Yung pneumatica na ito po yung collective body ng mga spiritual force. Ito yung mga demons, yung mga duwende-duwende, kung ano-ano, yung mga multo-multo, mga white lady, kung ano-ano. Amen? Sila po yung kumikilos ng wickedness. Lalo na yung pneumatica na ito. Ito yung mga taong kumikilos para guluhin ka. Lalo yung mga tagasunod ni Kristo. Ang tawag dyan, mga pneumatica. Mapapansin nyo, minsan, Kristiyano ka, merong taong galit na galit sa inyo. Nakaranas kayo niyan? Kristiyano ka, matahimik ka. Pero ba't itong taong to parang galit na galit sa'yo lahat ng ginagawa? Ginagawa para siraan ka, chispising ka, guluhin ka. May ganun eh. Ang kumikilos sa taong yun, pneumatica. Ang idea ng pneumatica, naka-target sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Amen? So, ano pa ibig sabihin dito? Ang spiritual warfare dito maganda. We struggle not. Pansin nyo, ang ginamit na word dito, we struggle. Hindi po ito espadahan, hindi barilan. We struggle. Ano ibig sabihin struggle? Ano kaya ng pag sinabi mo struggle, ang ginamit na word dyan ay pale. Pale. Ano ibig sabihin? Tingnan nyo. Wrestling. Yung word na we struggle, we wrestle. Ang laban mo sa mga espiritong ito ay wrestling match. Anong wrestling match? Ang idea ng wrestling match, pasukuin ka. Sino nanonood ng wrestling dito? Ako lang pala nanonood ng wrestling. Yung wrestling, ang idea, pasukuin ka. So sabi dito, ikaw ay umaharap sa mga struggle na ito. Amen? Meron ka struggle, normal yan kapatid. Nakikipagbuno ka sa kahirapan, nakikipagbuno ka sa karamdaman, nakikipagbuno ka sa mga kung ano-ano. Ito'y pakikipagbuno. Ang ibig sabihin nito, ang layunin nito ay pasukuin ka. Pasukuin ka, give up ka. Iyon lang ang labanan. Pag hindi ka sumuko, talo ka? O hindi? Kailan ka natatalo? Kailan ka natatalo? Pag ikaw ay sumuko. Kapatid, ano pinapakita ko dito? Simple lang. Pakinggan nyo to. Brad, sister, ang kalaban mo, organisado. May mga ranggo. Para silang mga sundalo. Nakuha niyo po? Ang Diablo na pinakaulo dito, meron siyang mga ranggo na kumikilos. Ibig ko sabihin, organisado sila. Kaya dapat ikaw maging organisado din. Amen? Amen po? Amen? Itong nag-ooperate na ito, noong pa ito, hanggang ngayon. Sila pa rin yun. Nag-aantay lang sila ng judgment. They are organized. Okay. So, kung isa-summarize ko po ito, Brad, ano ba spiritual warfare? Ang spiritual warfare po, ito isang katotohanan. This is a reality na hindi natin pwedeng takasan. Lahat tayo will go through a spiritual battle. Amen po? Amen po?
At ang matindi dito, itong labanang ito, hindi lang spiritual. Hindi natin to nakikita. Ha? Ito'y nangyayari po sa likod ng mga nakikita natin. Ang problema, apektado yung buhay mo. Tama? Sino nakakaramdam yan? Minsan yung may inaasa ka, nadidelay, di ba? Yung nakakaranas yan. Nadidelay. May kumukontra niya, kaya kailangan marunong ka mag-pray. Marunong ka mag-pray. Amen? Kaya nga Kristiyano, sabi ng Bible, manalangin kan lagi. Kasi organisado kalaban eh. You always pray. Hello? Apektado tayo ng spiritual warfare na ito. Pangalawa, ang Panginoong Yesus, gusto kong maintindihan nyo, tinalo na lahat ng ito once and for all. Huwag niyong isipin pantay. Hindi pwedeng pantay. Talo na yan. Amen po? Kahit na ang Diablo, kasama ng mga kampon niya, ay umaatake, tandaan nyo, ano na sila? Sentensyado. They're all already sentenced. Naintindihan nyo? Wala na silang kapangyarihan laban sa atin. At itong pagtatagumpay na ito, the Lord Jesus Christ has passed this victory to us. Nilagay ko ng mga verses, mga kapatid. Pag nireview nyo ito, andyan na yung mga verses, mga chapter sa Bible na pwede nyong patotohanan, makita nyo ng lubusan ho. Na itong pagtatagumpay na ito, pinasa sa atin. Kaya sabi ko, I have given you power to tread on serpents and scorpions, and nothing shall by any means hurt you. Amen? Amen? Tayo po, panguli dito, tayo po'y nakikipagdigma, nakikipaglaban, hindi para magtagumpay. Kasi nagtagumpay na ho yan. Kaya lang ako nakikipagdigma kasi nagtagumpay na ang Panginoon. Hindi ko lang siya pinapayagan. Hindi ko pinapayagan ng kaaway na makaisa kasi talo na siya. Yan ang natutunan ko maaga pa bilang Kristiyano. Sinasabi namin yun, the devil is a defeated foe. Ang Diablo ay isang kalaban na tinalo na ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya ako po'y alam ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tinalo na yan. Amen? So, anong gagawin ko dito? How do I engage? Paano ko lalaban? Simple lang. Ephesians 6:13. Kasi next week, pag-uusapan natin yung weapons. Paano ito ginagamit? Saan ito ginagamit? Ang sabi po sa verse 13, take up every piece of war equipment God has provided for you. Ang sabi po dito, kailangan dito daw ho, isuot mo ang lahat ng baluti na prinobide ni Lord para sa inyo, para sa ating lahat. Amen? Amen? At ang sabi po dito, kaya ito binibigay so that we will be able to resist and stand our ground in the evil day, in the day of danger. Okay, ano ibig sabihin ito? Kaya ako merong spiritual armor of God. Ang gusto ng Panginoon, ano? Ako'y makapanatiling nakatindig. Hindi tayo magupo, hindi tayo madapa, hindi tayo madupis. Manatili tayong nakatindig. And having done all, stand firm in your place. Tumindig ka, bilang isang anak ng Diyos. Bilang isang tagasunod ni Kristo. Na hindi tayo yuyuko kay Satanas, tayo'y mananatiling nakatindig kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? So, ang word dito is tenay. Ang ibig sabihin, kapatid, ang layunin nito, lagi kang nakatindig ng matibay sa posisyon ng pagtatagumpay. Halimbawa, may atake ang kaaway. Alam ko, Panginoon, gaano mang kasama ito,
ang kabutihan mo ang maghahari sa lugar na ito. Alam ko, Lord, kahit wala akong pambayad, gagawa ka ng paraan upang magkaroon ako at gumawa ka ng sitwasyon para malagpasan ko tong pagsubok na ito. Ganun ang Panginoon. But you will do it standing firm in the victory that Jesus Christ has provided for you. Sino po may mga pangangailangan sa Panginoon? Meron? Gusto kong maging aware kayo. Na lahat ng ito, ang nais lang ni Kristo makita, kapatid, nakatindig ka. Nakatindig ka ng matibay sa Kanya. Amen? At binigyan ka niya ng armor bilang proteksyon mo para hindi ka magupo ng kaaway. Amen? Amen? Malakas na ako kay Lord eh. Kung lumakas na ako kay Jesus, kaya ko isuot yung armor. At dahil malakas na ako sa presensya ng Panginoon, sa aking pakikipag-isa sa Kanya, mananatili akong nakatindig. Amen? So sana kung meron tayong pinagdadaanan ngayon, may problema ka, may suliraning ka, may pagsubok ka, gusto ko sabihin sa iyo ang katotohanan ito, kapatid, nagtagumpay na ang Panginoon. At naniniwala ako, magtatagumpay ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil si Kristo ay nagtagumpay na rin noong paman. Amen? Ang tanong lang, malakas ba ako o mahina? Brad, ang hina-hina ako. Hindi magpakalakas ka. Paano ko lalakas? Brad, sana magkaroon ako ng kagaya ng kalakasan mo. Kapatid, wala yan sa pastor, wala sa leader. Na kay Jesus. Siya ang sikreto. Amen? Sana ngayong umaga may natutunan tayo. Amen? Kasi next week, pag-uusapan natin yung armor of God na masyadong na-misunderstand. Kung ano nung nagkaroon ng mga turo na napakasimple lang sana. Amen? Kaya kung meron ako kayong pinagdadaanan, sino may mga pinagdadaanan laban ngayon? Hindi, honestly, sino kayo nakakaramdam? Para bang may kumukonta dito sa... Kasi ang tayo ko, binibless tayo ni Lord eh. Ang gusto lang ni Lord, lumapit ka sa Kanya, matatalo mo yan. Sino po may mga hinaharap ngayong mga pagsubok? Kapatid, huwag kang matakot. Magpakalakas ka sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Nagtagumpay na si Lord, 2,000 taon nakakaraan.